Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, kumusta na po kayo? Una po sa lahat ay nagpapasalamat tayo, may upload na uli si Mr. Ka-Business. Siguro, ang mapapayo ko lang kay Mr. Ka-Business, doon po sa kanyang tanong na kung ikaw si Mr. Ka-Business, anong gagawin mo? Doon sa, di ba, yung video niya na binakuran na nila yung bahay ni Bong. Una po sa lahat, para sa akin, ang mapapayo ko lang, move on. Move on. Kasi tapos na nangyari na yun Kung magpapadala ka sa nararamdaman mo sa ngayon, ikaw ang matatalo. Tandaan mo, hindi lang naman si Bong ang tinutulungan mo. Marami kang mga taong nag-aabang na dapat natulungan. Ikaw si Mr. Ka-Business. At hindi nakasentro ang iyong programa para kay Bong. Kung titingnan natin, nagawa mo ang lahat para kay Bong. Wala ka nang dapat sisihin pa. Hindi ka na dapat, kumbaga, yung bang ginawa mo na yun the best Sapat na yung ginawa mo para sa kanya. Ang problema nga lang, dahil hindi mo hawak ang pag-iisip ni Bong. Ang ganda na ng usapan, napakaganda ng kanyang mga sinabi, di po ba? Pero, tunay nga hindi mo hawak ang pag-iisip ni Bong kasi nagawa pa niya ang bagay na yan. So, this time, kailangan mong maunawaan na dapat ituloy ang buhay, ituloy ang pagtulong. Nauunawaan natin na masakit, pero andyan ka lang naman naiintindihan namin, di mo naman pagsasadhan si Bong Kaya nga lang this time, kailangan umusad ang iyong mga ginagawa. At maaaring magiging aral sa iyo, magiging aral sa iyo ang mga nangyari dito kay Bong. Ako, para sa akin, yung Bong sinasabi natin na minsan may mga pagkakataon na laging magbigay ka ng reservation para sa iyo, kasi sa adhikain at hangarin mong mailagay si Bong sa ayos, talagang ikaw ngayon ang nasa balag ng alanganin. Pero ganun pa man, hindi ka na wala ka ng pagkakamali, wala ka ng pagkukulang. Dahil ginawa mo ang best para sa kanya. Si Bong lang ang nagpawala. Ngayon, kung bumalik man si Bong sa'yo, mas maganda yun para at least maunawaan niya ang mga bagay-bagay. Kung bumalik sa'yo, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at kung ano ang nararapat para sa kanya. Pero hindi na siguro aabot pa sa punto na minsan, sabi nga ng ibang mga followers, na i-spoiled si Bong. Nung una, yung ating mga sinasabi, di ba, sabi natin kaya ganito dahil kailangan bigyan ng atensyon si Bong. Pero sa ginawang ito, masasabi kong matalino si Bong. Kaya lang, hindi tayo nagsasarado ng conclusion, mga idol. Hindi ako nagsasarado ng conclusion kasi hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang dahilan. Ayaw ko rin magbigay ng idea kung ano talaga ang mga nangyari. Mayroon pong mga nasa isip ko. Mayroon namumutawi sa isip ko. Kaya lang, titingnan natin, bago ko sabihin ito, alamin muna natin yung mga susunod na mga pangyayari. Basta't ang focus ko ngayon, at least, masakit man yan, Mr. Ka-Business, life must go on. Maraming mga tao nag-aabang sa iyo sa lansangan. Maaaring makakita ka pa ng masigit pa kay Bong. Kay Papa Dins, alam kong masakit din yan, pero tuloy lang Papa Dins. Sa mga ka-business followers natin, sana po, move on na tayo. Kumbaga, ihang natin, antabayan natin yung kasunod kasi habang patuloy pa tayong nagdi-discuss, so nagkakaroon ng diskusyon patungkol kay Bong, nag-iiba-iba ang mga kumbaga nag-iiba-iba ang daloy ng comment section, lalong nagbibigay ng kalituhan sa mga tao. Naunawaan natin na marami ang nagmamahal kay Bong. Kahit ako, ang damdamin ko ay talagang sobrang andyan para kay Bong. Pero sa sitwasyong tulad nito,
kailangan din natin na kumbaga isang tabi muna dahil marami tayong dapat gawin at mawawala yung pagkakataon na matulungan ng iba kung nakasentro lang tayo kay Bong. Ayaw ni Bong di ba? So ayaw niyang magpakita. So antayin muna. Tingnan natin, antayin muna natin yung pagkakataon kung kailan niya gusto. Kasi sabi nga ng ilang mga kagwang, hindi talaga magpapakita si Bong kung ayaw niya. So antayin natin kung kailan niya gustong magpakita, kung kailan niya sasabihin ang mga nangyari, kung paano niya ipapaliwanag ang lahat. Ang pinaka-importante naman dito is andyan pa rin yung punto na papakinggan siya ni Mr. Ka-Business. Kaya nga lang, with regards to the decision, ay hindi natin pwedeng saklawin kung ano ang kanilang magiging desisyon. Sa pamilya ni Jinke, masakit ito. Sa kay Jinke, sobrang sakit nito kasi talagang pinaasa siya. Pero nagpapasalamat pa rin tayo. Magpasalamat pa rin tayo kay Jinke kasi nandyan yung kanyang totoong pagmamahal para kay Bong. And hopefully, sana matanggap ni Jinke yung pagkakataon na pumunta na lang siya kay Mr. Ka-Business. Malaking mga oportunidad ang posibleng mabago para sa kanya. At maaaring itong nangyari sa kanya, nangyari sa kanila ni Bong, ay makapagbukas ng panibagong oportunidad sa kanya. Malay nyo mga idol, isang araw ay maging vlogger na rin po si Jinke. Ito rin ang kagandahan dito, naging vlogger siya na suportado ng Ka-Business. Yun po yung pinakamaganda rito, diba? At least kahit paano magiging katuwang siya ng Ka-Business sa larangan din ng pagtulong. Katulad na po, congratulations to Bira Lito and Vera Monetize Channel. Bibigyan natin ng reaksyon yan sa kasunod. So, paano mga idol? Ako po ay sobrang naapektuhan kasi ramdam natin na kahit nakapag-upload na po ang ating pong minamahal na Ka-Business, ramdam pa rin natin na andyan yung sakit ng kanyang kalooban. So, ayun po, ipanatag nyo lang po, Mr. Ka-Business. Marami pong nagmamahal sa inyo at marami pa po kayong dapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng pagtulong, hindi lang po si Bong. Magpaganoon pa man, hindi natin isinasantabi, huwag natin isantabi mga idol na ang buhay ni Bong ay siyang nagbigay kulay sa Ka-Business. Siya po ang nagbigay ng pagkakataon para maging ganap na Ka-Business. Ngunit, kung wala din naman si Ka-Business, ay wala din naman ang buhay ni Bong. So, parang lang siya, gradual. Pero, kumbaga parang parang madalawang mga importanteng sangkap ng kwento ni Bong at ng Ka-Business. Pero magpaganoon pa man, dahil po si Bong ang kusang bumitaw sa Ka-Business, wala tayong magagawa kundi life must go on. Marami pa tayong dapat gawin. So Mr. Ka-Business, let's move on 2025. Abangan natin yung mga susunod mong mga pagtulong at kaya kung maituloy natin yung mga plano at mga balak natin dito sa Hagunoy. Nag-aantay lang naman ako. Malay natin ay dito mo mabawasan yung mga sakit na nararamdaman. Kaya ako nag-aantay lang naman kung kailan tayo kikilos, kung kailan tayo gagawa dito po sa bayan ng Hagunoy. Sa muli po mga idol, please do connect. Ka-Business Official, suportahan po natin Ka-Business Family and Papa Dens. And of course mga idol, ang ating pong mga kagwang at ang inyong abang lingkod taong kailan. Hanggang sa sunod na video mga idol, please stand by. Sa susunod pong araw, ang ating pong bigyan ng reaksyon ay yung pong pagka-monetize na po ni Vera and Lito. May reaksyon po tayo.